mga general ng Iran na nagbanta sa buhay ni President Donald Trump, wala na. Paano nangyari yun? At yan ang aalamin natin sa JP, Amazing Stories. Muling nagbigay ng matinding babala si President Donald Trump laban sa Iran. Sa isang interview sa The Hugh Hewitt Show, sinabi niyang posibleng targetin ng United States ang isang underground facility na tinatawag na Pickaxe Mountain. Ayon kay Trump, maaaring bombahin ang mismong entrance ng bundok gamit ang isang napakalakas na pag-atake. Pickaxe is a possible target for a nice big fat shot right near the front door, pahayag ni Trump. Idinagdag pa niya na dapat maging handa ang Iran dahil balak umano ng United States na wasakin ang pasilidad. Ang Pickaxe Mountain ay pinaghihinala ang bagong sentro ng nuclear activity ng Iran. Matatagpuan ito malapit sa Natanz, isa sa pinakamahalagang uranium enrichment facilities ng bansa. Dahil nasa ilalim ito ng bundok, pinaniniwala ang mas protektado ito laban sa ordinaryong airstrikes at missiles. Hindi ito ang unang pagkakataong umatake ang United States sa nuclear facilities ng Iran. Noong nakaraang taon, binomba ng American forces ang ilang pangunahing nuclear sites. Pagkatapos ng mga pag-ataking iyon, sinabi ni Trump na tuluyan nang nawasak ang nuclear program ng Iran. Monumental damage was done to all nuclear sites in Iran. Obliteration is an accurate term, sinabi noon ni Trump sa social media. Naglabas din ng pahayag ang White House na nagsasabing nawasak na ang nuclear facilities ng Iran at hindi raw totoo ang mga ulat na nagsasabing kaya pa itong maibalik. Pero kahit malakas ang pahayag ng Trump administration, maraming nuclear experts ang hindi agad naniwala. Para sa kanila, posibleng nasira ang mga building at equipment sa ibabaw ng lupa. Pero hindi ibig sabihin nito na tuluyan nang nawala ang nuclear capability ng Iran. Maaaring nailipat ng Iran ang ilang centrifuges, enriched uranium at iba pang importanteng kagamitan bago pa man bumagsak ang mga bomba. Maaari ring may mga pasilidad na ginawa sa ilalim ng lupa at hindi agad makikita ng satellites o intelligence aircraft. Makalipas ang isang taon, mas lumakas ang duda sa naunang pahayag na wasak na ang nuclear program ng Iran. Lumabas ang impormasyon na maaaring nagpapatuloy ang Iran sa pagbuo at pagtatago ng nuclear equipment sa ilalim ng Pickaxe Mountain. Ayon sa ulat, naniniwala ang Israeli intelligence na libu-libong uranium enrichment centrifuges ang posibleng inilipat sa pasilidad. Ang mga centrifuges ang ginagamit upang i-process ang uranium. Maari itong gamitin para sa nuclear energy, pero kapag pinataas ng husto ang enrichment level, maaari rin itong gamitin sa paggawa ng nuclear weapon. Dahil dito, muling ginagamit ni Trump ang nuclear threat bilang dahilan kung bakit kailangang ipagpatuloy ng United States ang military operations laban sa Iran. Para sa kanya, hindi maaaring hayaang magkaroon ng nuclear weapon ang Iranian government. Pero may malaking problema. Hindi madaling pasukin o wasakin ang Pickaxe Mountain. Ang pasilidad ay sinasabing heavily fortified at nakabaon ng malalim sa ilalim ng bundok. Kahit ang pinakamalalakas na bunker buster bombs ng United States ay maaaring hindi sapat para tuluyang sirain ang nasa loob nito. Hindi rin naging target ang Pickaxe Mountain noong 12-day war sa pagitan ng Iran, United States at Israel. Kahit ilang nuclear at military sites na ang binomba, nanatiling ligtas ang underground complex. Ngayon, malinaw ang babala ni Trump. Kapag napatunayang ginagamit ng Iran ang Pickaxe Mountain para ipagpatuloy ang nuclear program nito, posibleng bombahin ito ng United States. Ngunit ang isang pag-atake sa pasilidad ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Maaaring gumanti ang Iran sa pamamagitan ng missiles at drones laban sa American bases at mga kaalyado nito sa Middle East. Maaari ring lalong maapektuhan ang supply ng langis at tumaas ang presyo ng gasolina sa iba't ibang bansa. Dahil dito, muling bumalik ang tanong kung gaano ba talaga kalaki ang naging damage ng mga naunang airstrikes ng United States sa nuclear facilities ng Iran. Noong matapos ang mga pag-atake, mariing sinabi ni President Donald Trump na tuluyan nang nawasak ang nuclear program ng Iran. Ginamit pa niya ang salitang obliterated para ilarawan ang sinapit ng mga pasilidad.
Sumunod naman ang White House at iginiit na hindi na kayang ipagpatuloy ng Iran ang nuclear operations nito. Pero sa intelligence at nuclear experts, hindi sapat ang pagkasira ng mga building para sabihing wala na ang buong programa. Ang isang nuclear operation ay hindi lang nakadepende sa isang facility. Kabilang dito ang trained scientists, technical knowledge, enriched materials, centrifuges at mga lihim na lugar na maaaring gamitin para muling simulan ang production. May posibilidad din na bago pa bumagsak ang mga bomba, na ilipat na ng Iran ang ilan sa pinakamahalagang equipment. Dahil matagal nang may tension sa pagitan ng Iran, United States at Israel, posible umanong naghanda ang Iranian government ng backup locations at underground storage areas. Isa sa mga naging malaking concern ay ang enriched uranium na dating nakalagay sa mga tinarget na pasilidad. Kahit masira ang isang enrichment plant, maaari pa ring makuha at ilipat ang material kung hindi ito direktang natamaan o tuluyang nasira. Dito nagsimulang humina ang claim na permanenteng nawala ang nuclear capability ng Iran. Sa halip na matapos ang programa, posibleng napabagal lamang ito habang naghahanap ang Iranian officials ng bagong lugar para itago ang kanilang equipment. Habang nagpapatuloy ang conflict, nagkaroon din ng mas kaunting access ang mga independent nuclear inspectors. Dahil limitado ang inspection, naging mas mahirap alamin kung nasaan ang enriched uranium, ilan pa ang natitirang centrifuges at kung may aktibong underground facilities. Ayon sa mga analyst, ito ang malaking problema sa paggamit lamang ng airstrikes. Kayang sirain ng mga bomba ang nakikitang infrastructure, pero hindi nito kayang burahin ang technical knowledge ng isang bansa. Hanggat buhay ang mga scientists at engineers at may natitirang equipment, posible pa ring buuin muli ang programa. Kaya nang lumabas ang impormasyon tungkol sa Pickaxe Mountain, nagkaroon ng bagong dahilan para pagdudahan ang dating pahayag ng Trump administration. Kung totoong may mga centrifuge at nuclear equipment sa ilalim ng bundok, ibig sabihin ay hindi tuluyang nawala ang nuclear operations ng Iran. Posible ring ginamit ng Iran ang panahon matapos ang unang mga pag-atake para ilipat ang natitirang resources nito. Habang nakatuon ang United States sa mga nasirang pasilidad, maaaring tahimik namang naghanda ang Iran ng mas malalim at mas protektadong nuclear site. Dahil dito, ang bagong banta laban sa Pickaxe Mountain ay hindi lang simpleng follow-up strike. Isa rin itong malinaw na pag-amin na hindi naging sapat ang mga naunang pambobomba para tuluyang pigilan ang Iran. At habang lumalabas ang mga bagong intelligence report, mas nagiging malinaw na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa pagsira ng nuclear facilities. Target na rin ngayon ang mga taong namumuno, nagpaplano at nagbabanta laban sa United States. Kasabay ng pag-target sa nuclear infrastructure, lumawak ang military operations patungo sa mga matataas na commander ng Iran. Sa isang hiwalay na ulat na may headline na "Iran's generals who threatened Trump no longer exist", sinasabing ilang Iranian generals na direktang nagbanta kay President Donald Trump ay napatay na umano sa mga isinagawang precision strikes. Ang mga commander na ito ay itinuturing na mahalagang bahagi ng military leadership ng Iran. Sila umano ang tumutulong sa pagplano ng missile operations, drone attacks at iba pang posibleng paghihiganti laban sa United States at sa mga kaalyado nito sa Middle East. Matagal nang seryoso ang Iranian government sa pagbibigay ng babala laban kay Trump. Lumakas ang galit ng Iran matapos mapatay si Qasem Soleimani, ang dating commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps Quds Force, sa isang American drone strike noong 2020. Mula noon, may mga Iranian officials at military commanders na nagsabing pananagutin nila ang mga taong sangkot sa operasyon. Hindi lamang ito simpleng political statement. Ayon sa mga dating report, may mga aligasyon ding pinag-aaralan ng Iran ang iba't ibang paraan para gantihan si Trump at iba pang dating American officials. Dahil dito, patuloy silang binabantayan ng United States intelligence at security agencies. Sa gitna ng kasalukuyang labanan, tila hindi na lamang paghihintay ang strategy ng United States. Sa halip, hinahanap at tinatarget umano nito ang mga commander na may kakayahang mag-utos ng malalaking pag-atake. Gamit ang satellite surveillance, intercepted communications, drones at intelligence mula sa mga kaalyado. Posibleng natukoy ang galaw at lokasyon ng ilang Iranian generals. Kapag nakumpirma ang kanilang kinaroroonan,
maaring isagawa ang mabilis na airstrike bago pa sila makalipat sa ibang lugar. Ang pagkawala ng isang general ay hindi lang pagkawala ng isang tao. Kasama niyang nawawala ang kanyang experience, connections at kaalaman sa mga military plan. Maaari nitong guluhin ang chain of command at pabagalin ang coordination ng missile at drone units. Ito ang posibleng dahilan kung bakit ginamit sa headline ang mga salitang no longer exist. Malakas ang impact nito at malinaw ang gustong ipahiwatig. Ang mga nagbanta kay Trump ay tinanggal na umano bilang military threat. Pero kailangang maging maingat sa ganitong claim. Hindi sapat ang isang headline para makumpirma kung sino-sino ang mga napatay, saan sila tinarget at ano ang eksaktong role nila sa Iranian military. Maaari ring gumamit ang magkabilang panig ng exaggerated statements bilang bahagi ng information war. Karaniwan sa panahon ng conflict ang paglalabas ng malalakas na pahayag para ipakitang successful ang isang military operation. Para sa United States, mahalagang maipakita na kaya nitong maabot kahit ang matataas na officials ng Iran. Para naman sa Iran, mahalagang itago ang tunay na damage upang hindi humina ang morale ng kanilang military at supporters. Kahit mapatay ang ilang generals, hindi ibig sabihin na mawawala agad ang kakayahan ng Iran na gumanti. May sistema ang Islamic Revolutionary Guard Corps para mabilis na magtalaga ng replacement commanders. Ang mas batang officers ay maaaring agad umako sa mga naiwan nilang posisyon at ipagpatuloy ang mga nakahandang operasyon. Posible ring mas lalong tumindi ang retaliation. Sa halip na umatras, maaaring gamitin ng Iran ang pagkamatay ng kanilang commanders para hikayatin ang mas malaking missile at drone attacks laban sa American bases. Maaari ring kumilos ang mga grupong kaalyado ng Iran sa Iraq, Syria, Lebanon at Yemen. Hindi kailangang direktang magmula sa Iranian territory ang lahat ng pag-atake. Maaaring gamitin ang allied armed groups upang tamaan ang United States habang iniiwasan ng Tehran ang agarang full-scale response. Dahil dito, mataas ang security alert sa mga American military installations sa buong Middle East. Mas mahigpit ang air defense monitoring dahil maaaring gumanti ang Iran sa oras na makumpirma ang pagkamatay ng kanilang senior commanders. May political effect din ito kay Trump. Ang pagpatay umano sa mga general na nagbanta sa kanya ay maaaring gamitin ng kanyang administration bilang patunay na nagtatagumpay ang military campaign. Maaari nilang sabihin na hindi lamang nuclear sites ang kanilang nasisira, kundi pati ang leadership na nagpapatakbo sa mga pag-atake. Pero habang dumarami ang high-ranking targets, mas tumataas din ang panganib na lumawak ang conflict. Ang pag-target sa military leadership ay maaaring ituring ng Iran na direktang attempt na pahinain o baguhin ang kanilang government. Kapag nakita ito ng Tehran bilang simula ng isang mas malaking campaign, maaring ilagay nito sa full alert ang kanilang missile forces, naval units at underground military facilities. Posible ring mas higpitan nila ang kontrol sa Strait of Hormuz upang dagdagan ang pressure sa United States at sa global economy. Sa puntong ito, hindi na lamang nuclear program ang sentro ng labanan. Naging personal na rin ang mensahe sa pagitan ng Iranian commanders at ni Trump. Ang mga banta ay sinagot ng military force, habang ang pagkamatay umano ng mga general ay maaaring sundan ng mas matinding retaliation. At habang patuloy na tinatanggal ng United States ang mga itinuturing nitong high-value targets, hindi naman agad natapos ang digmaan. Sa halip, humaba ang conflict at mas maraming bansa sa Middle East ang nalagay sa panganib. Habang lumalawak ang conflict, ginamit ng Iran ang Strait of Hormuz para dagdagan ang pressure sa United States. Mahalaga ang makitid na sea route na ito dahil malaking bahagi ng global oil supply ang dumadaan dito araw-araw. Sa pamamagitan ng military patrols, inspections at pagharang sa ilang oil tankers, nagkaroon ng Iran ng malaking kontrol sa galaw ng mga barko. Maraming shipping companies ang napilitang umiwas, maghintay o magdagdag ng security bago dumaan sa lugar. Dahil dito, bumagal ang delivery ng langis mula sa Middle East. Tumaas din ang insurance cost ng mga tanker dahil mas mataas na ang risk ng missile attack, drone strike o pagkumpiska ng barko. Agad itong nakaapekto sa global market. Tumaas ang presyo ng crude oil at sumunod ang pagmahal ng gasoline at diesel sa iba't ibang bansa. Kahit ang mga bansang hindi direktang kasama sa digmaan ay nakaramdam ng epekto. Naging malaking leverage ito para sa Iran.
Kahit mas malakas ang military ng United States, kayang guluhin ng Tehran ang isang energy route na mahalaga sa global economy. Habang tumatagal ang paghihigpit sa Strait of Hormuz, mas lumalaki ang economic pressure sa Washington at sa mga kaalyado nito. Napilitang bumalik ang United States sa negotiating table upang pag-usapan ang ligtas na pagdaan ng mga tanker. Pero hindi naging madali ang usapan dahil ayaw ng Iran na alisin ang pressure ng walang kapalit. Nagkaroon na sana ng ceasefire agreement pero bumagsak din ito matapos ang panibagong attacks. Dahil dito, muling tumaas ang oil prices at naging mas uncertain ang supply sa international market. Nagpadala ang United States ng warships at surveillance aircraft para bantayan ang sea route. Kasama sa kanilang misyon ang pagprotekta sa commercial vessels at pagpigil sa Iran na tuluyang isara ang daanan. Pero delikado ang sitwasyon. Isang maling galaw lamang ng Iranian patrol boat o American warship ay maaaring magsimula ng direktang naval confrontation. Kapag nangyari iyon, posibleng mas maraming oil tanker ang maipit at tuluyang huminto ang shipping operations. Habang hawak ng Iran ang pressure point na ito, hindi basta makakilos ang United States nang walang iniisip na economic consequence. Ang anumang bagong strike, lalo na sa Pickaxe Mountain, ay maaaring sagutin ng Iran sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagharang sa Strait of Hormuz. Habang ginagamit ng Iran ang Strait of Hormuz bilang economic pressure, lumabas naman ang bagong intelligence tungkol sa ginagawa nito sa ilalim ng Pickaxe Mountain. Ayon sa report ng Wall Street Journal, naniniwala ang Israeli intelligence na libo-libong uranium enrichment centrifuges ang inilipat ng Iran sa underground facility noong nakaraang fall. Dahil dito, posibleng mas malaki ang nuclear activity sa loob ng bundok kaysa sa unang inaakala. Ang centrifuges ay machines na ginagamit para i-enrich ang uranium. Kapag mababa ang enrichment level, maaari itong gamitin sa civilian nuclear energy. Pero kapag patuloy itong pinataas, maaari itong umabot sa level na kailangan para sa paggawa ng nuclear weapon. Kung totoong nailipat ang libu-libong centrifuges, posibleng ginawa ito bago pa tuluyang masira ang ibang nuclear facilities ng Iran. Ibig sabihin, maaaring nakapaghanda na ang Iranian government ng backup site bago nagsimula ang malalaking airstrikes. Malaking advantage para sa Iran ang underground location. Mas mahirap itong makita gamit ang satellite images at mas mahirap ding pasukin ng ordinaryong bombs. Kahit matukoy ang entrance, hindi agad malinaw kung gaano kalalim ang tunnels at kung saan eksaktong inilagay ang equipment. Pero hindi pa confirmed kung operational na ang mga centrifuges. Wala ring malinaw na ebidensya kung umiikot na ang mga ito at aktwal nang nagpo-produce ng highly enriched uranium. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng mga military experts na kailangan munang ma-verify ang intelligence bago magsagawa ng panibagong strike. Ayon kay retired Army General Joseph Votel, nagkaroon ng sapat na panahon ng Iran para ilipat ang kanilang sensitive equipment matapos ang mga naunang pambobomba. Matagal na ring umanong marunong ang Iran sa pagtatago at pagprotekta ng military at nuclear assets. Kapag nakumpirmang aktibo ang mga centrifuges sa ilalim ng Pickaxe Mountain, magiging malaking security threat ito para sa United States at sa mga kaalyado nito. Maaari nitong bigyan ng Iran ng paraan para mabilis na buhayin muli ang nuclear program kahit nasira na ang ibang facilities. Pero kung mali o kulang ang intelligence, ang pag-atake sa bundok ay maaaring magsimula ng mas malaking military escalation nang walang malinaw na patunay na may aktibong nuclear production sa loob. Kaya ngayon, ang pinakamahalagang tanong ng United States ay hindi lamang kung may centrifuges sa Pickaxe Mountain. Kailangan din nilang malaman kung gumagana na ba ang mga ito at kung ginagamit na ba ng Iran para gumawa ng weapon-grade uranium. Dito pumapasok ang mas seryosong concern. Baka hindi lang storage site ang Pickaxe Mountain, kundi isang lugar na kayang mag-produce ng weapon-grade uranium. Ayon sa Institute for Science and International Security, maaaring sapat ang laki ng underground complex para maglagay ng centrifuge enrichment plant. Kapag na-install at napaandar ang tamang equipment, pwedeng gamitin ang facility para pataasin ang purity ng uranium hanggang sa level na pwedeng iugnay sa nuclear weapon production.
Hindi ibig sabihin nito na may nagawa ng nuclear bomb ang Iran. Magkaiba ang pagkakaroon ng enriched uranium at ang paggawa ng actual nuclear weapon. Kailangan pa ng tamang design, components, testing at delivery system bago ito maging functional weapon. Pero malaking step ang pagkakaroon ng sapat na weapon grade material. Kapag naabot ng Iran ang ganitong enrichment level, mas iksi ang oras na kailangan nito para makagawa ng nuclear device kung magdesisyon ang kanilang government na ituloy iyon. Posible rin umanong gamitin ang underground space para sa ibang nuclear-related activities. Kabilang dito ang paggawa ng uranium metal at paghubog nito para maging bahagi ng nuclear weapon components. Dahil nakatago sa ilalim ng bundok, magiging mahirap itong bantayan at i-confirm mula sa labas. Gayunman, wala pang public evidence na nagpapatunay na ginagawa na talaga ang lahat ng ito sa loob ng Pickaxe Mountain. Ang assessment ay nakabase sa laki ng facility, construction activity at posibilidad kung paano ito maaaring gamitin. Sinabi rin ng institute na hindi malinaw kung itutuloy pa ng Iran ang dating planong large-scale centrifuge assembly facility. Malaki ang damage sa centrifuge manufacturing capability ng bansa, kaya posibleng mas maliit na operation muna ang kanilang buuin. Kahit maliit ang facility, maaari pa rin itong maging sapat para sa isang secret nuclear weapons program. Hindi kailangan ng napakalaking plant kung ang goal ay gumawa lamang ng limitadong amount ng highly enriched uranium. Ito ang dahilan kung bakit gustong malaman ng United States kung ano talaga ang nasa loob ng bundok. Pero dahil limitado ang access ng International Atomic Energy Agency, mahirap makakuha ng independent confirmation. Kapag walang inspectors at kulang ang surveillance data, puro intelligence assessment ang magiging basihan ng mga desisyon. Delikado ito dahil maaaring tama ang impormasyon, pero maaari ring may kulang o maling interpretation. Kung hihintayin ng United States ang malinaw na patunay, maaaring mabigyan ang Iran ng sapat na oras para matapos ang facility. Pero kung aatake sila agad nang walang sapat na confirmation, pwede nilang palawakin ang digmaan dahil lamang sa isang suspected threat. Ito ngayon ang problemang hinaharap ng Trump administration. Kailangan nilang malaman kung ang Pickaxe Mountain ay simpleng underground construction site, backup facility o aktibong bahagi na ng isang nuclear weapons program. At habang wala pang malinaw na sagot, patuloy namang nadadagdagan ang panahon ng Iran para protektahan, ilipat at muling buuin ang nuclear capability nito.